Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. At ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, medyo paano ko ba sasabihin to? Medyo sensitive yung topic natin ngayon. And this is about pregnancy tattoo. Yan. Kasi last time, may nag-viral na photo sa social media ng isang buntis na malaki na yung tiyan niya, nagpatattoo doon din sa tiyan mismo. Parang, parang gender reveal, baby girl yung nakalagay, parang ganun. Tapos, pinatattoo niya sa tiyan niya. Yun. Habang buntis siya. Yun. So, medyo nag-viral siya. May mga nag-share sa akin, nag-send nung picture. At may mga nag-tag din. Yan. So, gawa natin siya ng video ngayon kasi medyo gusto ko rin maliwanagan yung iba. No? I know this is very parang alam na ng lahat yan na bawal naman talaga. Pero kasi, syempre, may mga, alam nyo na, sa sobrang dami ng mga parang teenage pregnancy, minsan nakikita nila, uy, ang daming likes, baka gayahin. Tapos, syempre, teenage pregnancy, bata, yung pag-iisip, hindi pa ganun ka matured, diba? So, baka isipin nila, pwede, tama, okay lang. So, gawa natin ng video yan, pero, intro muna tayo. And we are back. Sana okay lang yung audio natin. No? I'm trying this dynamic mic on my Osmo Pocket 3 kasi dun sa Osmo Action, I don't know, hindi ko alam if it was just my Osmo Action. Sobrang sabog yung tunog niya. Pero dito, na-try ko siya kanina. Parang okay naman siya. So, I'm gonna be trying this one. And doon sa last video ko, ito rin yung ginamit ko. Yun nga lang, medyo mahina. So, ngayon, sana natimpla natin ng maayos. Ayun. Yun lang naman. Sorry, tinitingnan ko yung ilaw ko kasi kung tama yung positioning. Kasi medyo parang, okay lang ba? Sana maganda yung video natin, no? Ayun, simula na tayo. So, ano nga bang masasabi ko dito? Sa dami ng nag-share sa akin, nagtanong sa akin, nag-tag sa akin doon sa picture na yun. Masasabi ko kasi dito is that maling-mali, no? Sobrang daming risk when getting a tattoo na buntis ka. Actually, yung hindi ka nga buntis, medyo kapag first time mo, medyo alanganin pa eh. Siyempre, because of is there any like underlying na medical issue or medical condition ni client, ni customer, no? Or allergies, di ba? Di mo masasabi eh. Lalo na kapag buntis. So, there are some reasons, no? Kung bakit hindi pwede. At syempre, may kodigo tayo para dyan, no? Pero ito, unahin ko na. Number 1, no? Kapag kasi buntis ang isang babae, hindi siya pwedeng ma-stress. Hindi siya pwedeng makaramdam ng too much pain kasi it causes stress din para dun sa buntis, no? And that can lead to miscarriage, 'di ba? So kapag ganun, pwede kasing makunan yung babae, 'di ba? So delikado kasi tattoo, it's painful, right? So medyo delikado, hindi medyo. So, talagang delikado siya para sa nagbubuntis na magpapatattoo. Ako, never kong ginawa yan. Never ako nagtattoo ng buntis. At kayo, sana, never yung gawin yan. Be a responsible tattoo artist. At tumanggi kayo sa ganyan. Kahit magkano pa ibabayad niyan, it's too risky to earn couple of, like what, 1,000, right? Minsan, yung gagawa pa niyan, magkano lang maningil. Diba?
kikita ka ng 500 para lang sa ganyan. So, wag nyo nang isugal. Yung kikitain nyo dyan, saglit lang yan. Pero yung buhay ng bata, kapag naapektuhan yan, buong buhay niya yan dadalhin. Siyempre, pati nung magulang niya, nung nanay niya. Diba? So, eto na nga. Ilabas na natin yung kodigo natin. Asan na ba yung kodigo natin? Yan. Kasi ayoko magkamali, no? Kasi this is very, again, sensitive. And I wanna be as accurate as I can be dito sa video na to. So, there are a lot of risk kapag nagpatattoo ka habang buntis ka. Number one, nandiyan dyan yung mga blood-borne disease, infections, no? Like HIV, hepatitis. Dami mong pwedeng makuha kapag nagpatattoo ka. Lalo na kung hindi tama ang proseso. Hindi ko naman sinasabi na kapag nagpatattoo ka, pwede ka talagang makakuha niyan. Parang mataas yung risk. Pero kasi kapag hindi malinis, hindi maayos yung pagkakagawa, malaki talaga ang chance na makakuha ka ng mga ganyang klaseng blood-borne disease infection. Yan. Ayun. At syempre, gaya nga ng sabi ko kanina, it's not a direct risk for miscarriage, but it could trigger a miscarriage. Diba? Pwede siyang mag-lead into miscarriage dahil nga because of stress, because of pain, diba? So, delikado siya. So, ito, simulan natin sa mga infection. Now, risk of infections. Bakit? Kasi, the main concern dito is tatatuan ka eh. That's gonna be an open wound, direct blood contact, so mas madali kang ma-infect. At ang mga buntis, guys, please remember this. Kapag buntis ka, mas humihina ang immune system mo. Kapag mas mahina ang immune system mo, mas madali kang mahawa ng sakit. Yun. So, kailangan kapag buntis ka, syempre, talagang mag-iingat ka. So, bakit ka pa magpapatattoo? Nag-iingat ka nga. Diba? So, please lang, wag nating tatuan ng mga buntis. Okay? Yan. Kahit for the likes, for the views, wag na. Sayang lang. Don't risk it. Yun. Ano pa? Siyempre, kapag mas mababa ang immune system ng tao, mas matagal gagaling ang tattoo. Kapag mas matagal gumaling yung tattoo, mas malaki yung chance na ma-infect yung tattoo. Ano pa? Since mababa ang immune system, mas madaling mahawa, mas madaling magka-allergies si customer, si client, no? Kapag nagka-allergy ang tattoo, mangangati yan eh. Pag nangati yan, pwedeng ma-infect yan. Pwedeng mamaga. Kapag na-infect yan, pwede kang lagnatin, magkasakit. Diba? Kapag nilagnat ka, delikado yan, especially if you're at the first trimester ng pagbubuntis. So, kapag nilagnat ka, no, malaki ang chance na maapektuhan yung developing na fetus sa tiyan mo. So, kapag nilagnat ka at naapektuhan yun, syempre, paglabas nun, malaki yung chance na magkaroon ng diferensya yung bata, 'di ba? So, I take the risk, right? So, wag na nating i-risk 'yon. Ano pa? Bakit ko ba sinasabing mas sensitive yung balat, mas prone sa allergies, sa infection? Kasi hindi lang dahil mahina ang immune system. Kapag nagbubuntis, mas sensitive din yung balat. So, kapag sensitive yung balat, mas madali din siyang ma-infect. Mas madaling mag-trigger ng allergies. So, I know, yung mga bagong ink natin ngayon, hindi na siya katulad ng mga dati na nakaka-trigger talaga ng allergies, lalo na yung red inks, diba? Pero ngayon, iba na kasi yung ink ngayon. Pero kasi kapag buntis ka, since mas sensitive yung balat, mas madali kang or mas madaling mag-trigger ng allergies. Kasi nga, syempre, ang sensitive ng balat because of hormonal changes. Kasi nagbabago yan eh, 'di ba? So, kapag ganun yung nangyayari, pwedeng magsugat, mangate, 'di ba? Maapektuhan yung paggaling nung tattoo. Ano pa? Ayun, katulad nung nasa thumbnail natin, yung buntis na nagpatattoo sa tiyan. Pag lumiit yung tiyan nun, mag-iiba siya. Isa pang pwedeng mangyari yun. But actually, hindi na dapat umabot sa punto na yun eh. Dapat nga,
hindi ka na magpatato kasi hindi mo dapat problemahin na kapag galing ng tattoo, mag-iiba yung itsura niya. Kasi nga, dapat in the first place, huwag ka na magpatato, di ba? Kung buntis ka. Yun. Eto, meron pang isa. Since yung katawan ng nanay ang nagpapakain, bumubuhay doon sa fetus, sa bata, sa developing na baby, kapag nagpatato ka kasi, ang ginagawa ng katawan natin, nilalabanan yung ink na pumapasok sa katawan kasi that's foreign substance eh. So lalabanan siya ng katawan. So nangyari, kinukuha siya ng katawan natin, dinadala sa yung mga kulani. Kapag, di ba kapag nagpatato ka minsan, kinabukasan, after a few days, may kulani ka. Yun kasi yun. Yung mga excess ink, dinadala sa kulani. Siyempre, kapag buntis ka, pwedeng dalhin yun sa developing baby. And again, delikado yun, di ba? Pero, sabi ko nga guys, I'm not in medical related na trabaho. So, correct nyo ako kung mali ako. Comment kayo sa baba kung meron ditong medical related yung profession. Kung mali ako, comment kayo. I-correct nyo ako. At kung may idadagdag pa kayo, comment kayo sa baba para maturuan natin yung mga tao, yung mga artists, yung mga customer clients, tattoo enthusiast, yung mga buntis. Diba? Kasi sabi ko nga, yung mga bata ngayon, ang agang nabubuntis, hindi pa matured yung isip. Baka isipin nila, tama yung ginagawa ng mga tao. Tama yung ganon, since nakita nila sa social media. Again, hindi ko din sure if that's AI or what's not. Pero, since nakikita kasi ng mga tao, it could have a negative effect na isipin nila tama yon kahit mali. Na, uy, pwede pala, diba? Sabi lang matatanda yan, bawal. Pero, pwede naman yan. Ito nga, diba? So, kailangan natin maturuan yung mga tao, ma-educate yung mga tao na hindi talaga pwede yun, na bawal yun, delikado yun. Masama sa buntis yun, masama sa bata yun. Okay. So, yun. Ano pa ba? Again, kung meron ditong may medical-related na profession, kung may mga kulang pa akong sinasabi, comment kayo sa baba para matuto sila. Yan. So, ano pa ba? Isa pang delikado kasi dito is yung gusto ko sana sabihin yung pagpo-position ng tattoo, mas mahirap siya. Pero hindi dapat maging konsto eh. Dapat hindi mangyari to. Yun yung gusto nating mangyari dito eh. Huwag siyang maging problema. Ang mangyari is may stop agad. Pero ayun, as a tattoo artist, mas mahirap yun. Pati paggaling nun, mas pangit, mas pwedeng maging hindi pantay. Pero that's the least of our concern dito sa topic na to, sa video na to. Ang concern natin dito is walang gumaya doon sa nag-viral na video. Kasi nga, mali. Hindi dapat. So, sana hindi na lang siya i-share nung iba. Kasi nga, kahit nagbibigay kayo ng opinion na mali yun, yung iba, kapag nakita yun, di naman nagbabasa. Nakatingin lang sa picture. So, sabihin, uy, pwede pala yun, di ba? So, wag na. Yun, paulit-ulit ako na sinasabi yun para hindi nagayahin ng iba. At, ano pa ba? Wala na ako nakalimutan. Yun lang. Kung may nakalimutan ako or kung may gusto kayong idagdag, comment kayo sa baba. Kung may mga questions kayo at mga gustong malaman, comment kayo. Sagutin natin yan. Kung di ko man masagot yan, gagawan ko ng video yan. Okay. Ayun. Parang yun lang naman. Wala na akong ibang nailista. Pero, ayun. Again, sana huwag niyong gayahin, huwag niyong tularan. At sana marami kayong natutunan. At yun lang. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka every time we have a new video. Dahil every Saturday nag-upload ako ng bagong video, that's 7:30 PM. Yun lang. Peace out.